daily. It is of vital thing sa buhay ng bawat isa na tayo bilang mga Kristiyano, na kailangan magliwanag tayo, maging magpapala tayo sa buhay ng mga tao. At ang bawat Kristiyano dapat marunong obligasyon natin magtrabaho bilang mga Kristiyano. Whatever endeavor you are in, kinakailangan pong tayo bilang mga Kristiyano, obligasyon po natin maglingkod kasi ang greatest employer naman natin ang ating Panginoon Obligasyon po natin paglingkuran ng ating Panginoon. Pagtrabaho para sa Kanya, ito in every aspect ng ating mga buhay. Ang isang Kristiyano ay tatawagin totoong Kristiyano at kinakailangan binabantayan natin ang ating mga sarili bilang totoong Kristiyano kapag naglilingkod po tayo sa ating Panginoon. You cannot love the Lord and you cannot continue to love the Lord without serving Him. At ito po sa mga bagay na ito, tayo bilang mga tao, tayo bilang mga ordinaryong tao na lang. Obligasyon po ng isang ordinaryong tao magpagal para kumita, para mapagpala, para kumain. Somebody say amen. Lalo tigit sa lahat, pag Kristiyano po tayo. Ang isang Kristiyano, lalo pag Kristiyano, walang Kristiyano tamad. Nandiyan ba tayo? No? Ibig sabihin tayo, kinakailangan maging pakinabang, hindi lang sa loob ng iglesia, kung hindi hanggang sa ating pong mga pamilya, tayo po yung pagpapala at pakinabang. Obligasyon po natin or rather duty to gather the manna. In the book of Exodus chapter 16 verse 2 to 4, nakasaad po rito na can we pass on screen? Exodus chapter 16 verse 2 to 4. Obligasyon po natin ang mga bagay na ito dahil ang sabi mo ganito rito sa Genesis chapter 3 verse 17 to 19. The ground was cursed and man was blessed when he works with it. Rather, when he works it. Nung kung kinurse yung ground, ang paraan po para mapagpala ang buhay ng isang tao ay kapag he works with what God has given unto him. Ano po? Can you pass on screen? Exodus chapter 16 verse 2 to 4. If only we had died by the Lord's hand in Egypt. There we sat around pots of milk and ate all the food we wanted. But you have brought us out into this desert to starve this entire assembly to death. Dito kasi nagrereklamo sila. Ang Panginoon dito sa desert para lang patayin niya sa kagutuman. They were all complaining against God. They were saying this to Aaron and Moses. Pero mga kasama mga kapatid, ano po, as the Bible clearly declares, even in the book of Genesis chapter 3 verse 17 hanggang 19, the ground was cursed because of the sin of men. Kinakailangan tanggalin ng tao ang lupa para siya makakain. At ito po yung obligasyon ng buhay ng bawat isa sa atin. Sa loob ng pamilya, kinakailangan meron po tayong obligasyon sa ating pamilya na tayo po'y kinakailangan magpagal, kinakailangan gumawa para po tayo makakain. Even in the like manner, sa buhay ng bawat isa sa atin, bilang mga lingkod ng ating pong Panginoon, we should continue to gather manna, to work for the vineyard. Ibig sabihin, hindi po, hanggang nabubuhay tayo, kinakailangan po natin magpagal, kinakailangan po natin paglingkuran ng ating Panginoon sa buhay ng mga lalaki at babae na nangangailangan ng kanyang kaligtasan. At ang paglilingkod po hindi po tinitigilan. Kung paano tayo nagtatrabaho para tayo makakain, at kapag hindi na tayo makapagtrabaho, umaasa na lang na tayo Karaniwan, napagalimbawa, hindi naman po natin minanasama na tinutulungan tayo ng ating mga anak, pero may lakas po tayo na kaya po natin. Binigyan po tayo ng katalinuhan ng ating Panginoon para maging productive. You should not settle with mediocrity. Yung okay na, ayos na. Okay na ako sa ganitong kalagayan. No, it's not okay. God wanted us to be productive. God wanted us to continue to gather manna to become a blessing to other people and a blessing unto God. Para po maging magkaroon tayo ng pakinabang sa loob ng ating pamilya, even sa harapan po ng ating Panginoon, hindi po tayo titigil hanggang di natin na-please ang ating Panginoon. So, sabi ko kanina dito, it teaches us to be dependent on God.
Yung daily labor ng buhay ng bawat isa sa atin, natututo tayong laging maging depende sa ating Panginoon. Ito mong bagay na ginawa ng Panginoon. What we consider, pero it can be transformed. How to toil it. No po, ang ibig sabihin akala natin masama na yung sitwasyon na nangyayari sa atin. But whatever is happening into you, it could turn into blessing to your own advantage and to your own profit. Yung nakakala mong hindi magandang mga bagay na nangyayari. Napapagalitan ka. Yung bababagalit na yun. Halimbawa, anong bagay na naranasan mo? Something good is happening sa buhay mo. Your character is being molded. Your character matters most. Kung sabihin kung pinagalitan ka, and you kept your mouth shut, and you kept your anong tawag dito, your patient with you, sa likod ng hindi mo pagsasalita, sa likod ng pagtitiis sa buhay ng bawat isa sa atin, we are learning to become dependent unto God. Panginoon, bahala ka na dito sa problema na ito. Siya ang pinaglilingkuran natin, siya yung ating boss. Siya ang bossing natin, siya ang amo natin. And kasi nag-care kung may problema sa loob ng kanyang nasasakupan. Ako, everybody else, kung meron mang nag-care sa atin para sa ating mga bagay na ginagawa, nasa ubasan ng ating Panginoon, kanyang ubasan. Ang tawag niya, ubasan ng Panginoon, ibig sabihin kanya. Kapag may problema sa anong parte ng ubasan ng ating Panginoon, does not God care about this problem? He does. Kung meron mga problema yung mga worker na nagagagad doon sa mga lugar na yun, He cares and He knows. Kapag nakita niya yung mga lingkod niya nagtatrabaho sa vineyard at nakakita siya ng mga problema, nakakita siya ng pag-aatake, nakakita siya ng anumang anything that would assault his worker, whatever. Kapag mayroong hindi magandang bunga, nakikita rin yun ng may-ari ng vineyard. Alam ng Panginoon ang kanyang ginagawa. Hindi nakakalusot sa mata ng ating Panginoon, even ang laman ng isipan, even ang mga pinagbubulong-bulungan na mga lingkod doon sa ubasan iyon. Hindi nagpupwetuhan yung mga lingkod, di po ba? Para yan. Ano ba yung taniman niya? Nagtatanim lang yan. Habang nagtatanim sila, nagpupwetuhan yung mga worker. Nagpapwentuhan yung mga tawag dito, yung mga lingkod habang tapos habang naglilingkod sila, nagtatawanan sila, ganyan, masaya sila. Alam lahat ng Panginoon yun. And whenever they encountered any problem at all, God sees them all. It is His vineyard, at kung meron mga pamalasakit sa vineyard na yun, wala iba kundi ang ating dakilang Diyos. He cares for the workers as well as He cares for the vineyard itself. Alam po ng ating Panginoon yung mga bagay na yun And He would reward them according to their deeds. Alam naman ng Panginoon kung sino yung ayaw magtrabaho at nakakita kaya ang Panginoon, nakikita niya kaya lahat ng mga bagay na ginagawa natin. Alam natin yung mga nagpapalusot. Halimbawa, boss ka. Alam kaya, bossing ka. Alam mo yung mga nagta-time in lang pagkatapos lumalabas na. Hindi naman nagtatrabaho. Alam ng boss yun Nag-time in siya, tapos lumabas siya, tapos hindi naman nagtrabaho. O kung halimbawa, hindi ka man. Alam ng boss yung ginagawang report ay minanufacture. Your bosses can always check you kung nagpunta ka doon sa mga taong dapat makausap mo. Nagawa yan ng report. Eto po, nagpunta po ako rito pero hindi siya nagpunta noon. Nagpunta yan sa mall, nagpunta sa mga beer house, nagpunta sa mga disco, nanood ng sine, pero pag gumawa ng report, binukton lahat ng report. But the more you know, you can check. Pero mga kasama mga kapatid, mga kaibigan, at dito po sa lahat ng mga bagay nito, mga kasama mga kapatid, God knows them all. Yung nagiging lax, yung ayaw na, yung tinatamad na, ang laman ng mga puso ng buhay ng bawat lingkod sa loob ng vineyard, alam lahat yun ng Panginoon. Kapag kailangan naman natin ng assistance, whenever you needed assistance, God will always provide for assistance. Kung kinakailangan nyo ng health card, bibigyan kayo ng health card ng Lord. Di ba? Hello, nandiyan ba tayo? Kung kinakailangan nyo ng sick leave, bibigyan kayo ng sick leave ng Panginoon. Lagi naman, well provided tayo ng ating Panginoon para sa ating paglilingkod sa Kanya. Nakikita niya kung sino na nagugutom. Alam naman, naglilingkod tayo sa Panginoon, tapos hindi yata alam ng Panginoon, alas 12 na.
Okay, gutom na tayo, kaya oras na ng merienda. Kayo po may mga nagalmusan na. Hello, nagalmusan mo kayo? Alam ba ng Panginoon na nagugutom kayo? Hello? Nakapagod din naman tayo sa paglilingkod sa Panginoon, hindi ba? Dumarating yung panahon na nagugutom na tayo. Ano ba yun? Ito naman ang pagkain. Alam niyo, marami pong mangyayari doon sa EGR. Nagkaroon na napakaraming problema dahil sa kakaantay ng pagkain. Kung ano yung programang ginawa na hindi na magkasama na sa programa only because they were waiting for the food to come. Eh, imbes na maging benepisyo dahil wala yung pagkain, ano nangyari? Pero God does not operate in that manner. Siya na may-ari ng vineyard, alam niya ang oras kung nagugutom ka na, alam niya ang oras kung busog ka pa. He knows how to give you your proper blessing in due season of time. Kaya nag-isa tayo, reklamo tayo ng reklamo, tagal ng pagkain, ay nipin na natin yung oras. Ano oras siya matapos? Ano oras siya mabalik si Lord? Kaya naman. Pagod na akong maglingkod dito, ay, tagal naman bumalik ni Lord eh. Ay, noon na kaya tayo. Matagal ba mababalik si Lord eh? Ganito muna tayo. Magkano pangalan nito? Tongits muna tayo. Tongits sa mga pera. Tongits muna tayo. Matagal pa naman. Hindi naman tayo nakikita. Alayo ni boss. We always do the very same kind of attitude. Pero ang problema, hindi po tao ang Diyos para hindi tayo makita. Nakikita niya tayo lahat. Nakikita niya, naririnig niya ang mga binubulong-bulong natin, nababasa niya ang mga iniisip-isip natin. And if you ever care to know that you can fool God, mga kapatid, mga kaibigan, you cannot. Nobody fools God. At dito sa bagay na ito, mga kapatid, wala ito urge you. Obligasyon po natin na sabihin, pagbabalik ng ating Panginoon, patuloy tayo maglingkod sa Kanya. Nobody stops working. Hello, nandiyan ba tayo? Walang mapapagod. Darating naman ang panahon ng pagpapala para sa buhay ng bawat isa sa atin in due season of time. Ang pagkain, ang rasyon, darating sa tamang pagkakataon na kailangan mo. Kapag alam naman ng Panginoon, pag nagugutom na, ano tawag dito? Merienda! Na may maganas merienda! Siyempre lang, pipili para makakain. Tanghalian na! Alam pa ng Panginoon yung oras, hindi siya nahuhuli. God is never too late nor too soon in blessing His workers, in blessing His children. Hindi po nahuhuli ang Panginoon. Kaya nga mga kapatid, mga kaibigan, kung inaakala po natin, okay, malapit na po siyang dumating eh. Kinakailangan patuloy po tayong naglilingkod. Naglilingkod sa basa ng ating Panginoon. Pangalawa, ang sabi po ganito rito, daily reading the Word. Kung inaakala natin, you can live without the Word of God, mga kapatid, mga kaibigan, hindi po. It should be the lifestyle of the Christian, lalo na ngayon na malapit ang bumalik ang ating Panginoon, dapat lalo tayo mas mainit. For the anointing comes from the Word of God itself. He is our anointing. And you can never operate, God cannot operate in a person who does not possess His faith upon the Word of God. Mga kasama, dito po sa bagay na ito, kinakailangan po natin maunawaan. In strength, we draw our confidence from the promises and the Word of God. Hindi mo pwedeng, hindi naman okay sa Panginoon yun eh. Hindi naman okay sa Panginoon yun na nagpapatuloy kang hindi nagbabasa ng banal na kasulatan. Kinakailangan, dito po sa Life Group Leader, sa lahat ng Life Group Leader, gumawa po kayo ng paraan para ma-check niyo yung inyong mga constituent kung sila ay nagbabasa ng banal na kasulatan. If we care enough to do so, pwede nyo silang i-text na mga Word of God. Yung mga quotation. Pagkatapos, pag linanling ko, o na-receive nyo ba yung mga quotation, pwede nyo ba ipapamemorize natin sa kanila yun. Tatawag tayo sa live group natin, sa live group natin kung na-remember